So, it's Wednesday, 1:55 p.m. Sunundo namin si Gab sa school. So, sabi ko nga sa inyo, nagkasakit siya ng Friday, Saturday, and Sunday nawala. Monday, pinapasok namin siya. Tuesday, and until Wednesday. Ito yung Wednesday, sinundo na namin siya. It's PE day. Ayan, nakita nyo naman, napaka-jolly. Hindi mo naman malalaman na magkakasakit pala ulit or babalik yung kanyang lagnat. Ayan. Sinundo namin siya mag-asawa. Ayan. Pangit lang kasi pag private guys. Sa loob, sobrang lamig. Paglabas, sobrang init. Grabe talaga yung init ng panahon na to guys. Grabe. Sobra-sobra talaga. Kung napapansin nyo, hindi ako nagdadamit dyan ng fitted kasi ang init. Puro maluluwag lang yung sinusuot ko. So, eto na nga guys, kaming dalawang mag-asawa nagsundo. After that, pagka-uwi niya guys, ayan, kinagabihan, ayan, nagkaroon na siya ng sakit. At yung lagnat niya guys na bumalik ay pumapalo ng 39 degrees Celsius. Diyos ko day. Kahit siya may sakit, ayan, hindi ko siya pinapabayaan. Lagi ako nasa tabi niya. Kasi pag may sakit nga naman ang anak guys, talagang nanay ang hinahanap. Hindi tatay, hindi ate o kung sino pa man. Hindi lolo, hindi lola. Nanay ang kailangan ng isang bata. So ayan, pinaparamdam ko sa kanya lagi na nandyan lang ako. Ang pinapanood namin dito guys is Home Alone 2. Tapos na namin yung Home Alone 1 dyan guys. Nag-transfer na kami sa 2. So, ayan, todo ka pa ako guys kasi ito guys si Gabriel, minsan wala sa ulo ang lagnat niya, nasa paa at nasa likod. So, sa ulo, pag hinawakan mo, parang wala na siyang lagnat. Pero, sa likod, ang taas ng lagnat niya, tsaka sa paa. Tsaka pag chinek mo siya, true temperature, naku guys, 39 degrees. Kaya, grabe, sabi ko, ano kayong pakiramdam nito ni Gab-Gab guys. Baka, parang nasusunog yung katawan niya sa sobrang init. Tapos ayan, iniiwasan namin na ma-stress siya. Kaya hinahayaan namin siyang manood ng mga masayang panoorin. Kaya ayun siya, patawa-tawa siya, dami niyang kwento, ganyan-ganyan. Yan, okay siya guys pag umaga. Okay siya pag umaga. Makulit siya pag umaga. Pero, ang hindi ko gusto guys sa mga sakit ngayon ng mga bata is paggabi, nandoon yung atake. Tsaka nandoon yung sobrang taas ng lagnat na hindi kinakaya ng emosyon ko na sobra talaga ako guys na natatakot. Kinakabahan ako kasi dati na to guys nagkumbulsyon si Gab. Sabi sa akin, may nakapagsabi sa akin isang nanay na pag nakumbulsyon na daw ang bata, bawal nang maulit na makumbulsyon ulit. So, 2 gabi ako guys na walang tulog maayos. Talagang hindi ako natutulog. Bantay talaga ako guys. Kaysa magkumbulsyon yung anak ko. Yung nagkumbulsyon kasi to guys si Gab-Gab guys dati, natulugan ko. Halimbawa, 38.9 yung lagnat niya. Nakatulog kaming mag-asawa. Nagising kami na hindi siya nakakapagsalita na naninigas yung katawan niya. Yung pala yung convulsion guys. So, eto, ayan siya guys. More on kwento pa rin naman siya. Hindi naman siya yung sobrang weak na bata na may sakit. Ganun pa rin naman. Makulit pa rin. Syempre medyo nabawasan lang yung kakulitan, pero ayan, okay siya. Sabi ko sa inyo guys, okay siya pag umaga. Tsaka ang nakakatakot pa dito sa anak kong to guys is mapayat kasi siya sobrang payat niya guys. Ayan, kung napapansin nyo ang paa ko, laging nakasuksok sa kanya kasi chinecheck ko lagi kung mainit siya. Nakita nyo, 39. Tapos para yung fluids, ayan, pinapainom ko siya ng kung ano-anong mga juices. At nag-stock ako ng cool fever guys kasi pati likod niya nilalagyan ko. At ayan guys, nagpaano kami agad sa appointment kami sa center. Ang center pala ngayon, hindi na basta-basta pupunta ka na lang. Dapat may online appointment ka para asikasuhin ka nila. So ayan, siya yung timbang niya and then yung height niya. Si Gabriel pa guys, ang wino-worry ko palagi is ang baba ng timbang niya. Oo nga, ang payat niya, pero merong mga payat kasi na mabibigat. So, tinanong ko din yung kay Doc, bakit ang baba ng timbang niya? Kasi parang nung 6 years old siya, 21 kilos na siya guys. Ngayon pa 10 years old na siya, 21 kilos pa rin siya. So, ayan, interview kami about sa, guys, sa health niya, mga history, ganyan-ganyan. So, ayan. Sinagot ko naman lahat about dito guys sa question ni ate. At after that, napunta na kami kay Doc and interview na kami ni Doc. Hindi ko na guys binidyohan. Kasi it's normal lang. Parang ganito lang din yung questionnaire ni ate. Ganun lang din doon kay Doc. So,
Ang next, hindi ko inaasahan guys, ire-request kami ni Doc ng x-ray, CBC at urine test. Ayan, 1-1 yung binayaran ko. Ayan, nagpunta kami sa City Health, gano'n siya, sa Onyx, basta, sa Onyx. Nagpunta kami doon. Actually, nagtanong ako kay Doc kung saan ba may pinakamadaling result ng CBC, urine test, and ang x-ray. Sabi niya dito, binigay niya to sa akin yung yung na-recommend niya. Kumbaga, pinaihi ko na si Gab, ayan. Kasi ang gusto ko guys, makuha agad, until 4 p.m., makukuha ko agad siya, yung result niya. So, si Doc sa center hanggang 5. So, naghahabol ako na mabasa ni Doc yung result para alam ko na ang gagawin kay Gab. Para hindi din ako guys nag-iisip. Si Gab medyo may trauma dito. Sinabihan ko agad yung personal na si Gab po is may trauma. So, sabi niya, okay, bibilisan ko na lang. Ang galing nito guys. Itong personal dito, ang bilis niya talagang natusok. Di ba ang iba kasi minsan, hindi nila alam saan tutusukin. Kinakabahan kasi bata or minsan nakakailang tusok. Nabigla ako dito guys. Isang tusok lang agad-agad tapos na nabigla ako. Actually, mas natagalan pa kami ni Gab guys doon sa x-ray. So, hanggang ako dito guys kay Gab kasi talagang sobrang lakas na ng loob niya. Ayan siya, diba? Sabi ko wag niyang titignan. Tinitingnan niya talaga guys yung pagtusok sa kanya. Diyos ko, kung ako yan guys talaga, ako mahihimatay talaga siguro ako guys. Tinitingnan niya Sabi ko sa kanya wag niyang tignan. Diba hinarangan ng kamay nung isa. Pero ayan, agad-agad guys, natusok na. Ang bilis ni ate. Sobrang bilis niya. Ayan, tingnan niyo ha. Isang tusok lang ni ate. Gumanon dyan guys si Gab. Gumanon siya. Nung inano yan. Nung tinusok siya niyan. Ayan. CBC pala is for blood. Checking ng blood. Ayan. Ayan guys. Diyan ni Gab naramdaman yung sakit nung huhugutin na. Pero still, sobrang lakas ng loob ni Gab guys. Tapos, ayan. Tapos na agad-agad. And, ayan. Waiting na kami. Sabi alas 2 makukuha na. Pero yung sa x-ray kasi guys is alas 4 siya makukuha. So, sabi ko sabay-sabay na lang. Eto, ganito para guys ang x-ray. First time ko naman din itong makakita ng ini-x-ray. So, ito may kailangan niyang dibdib niya nakadikit dun sa parang square. Sabi ng pamangkin ko, yung square daw na yun is malamig. Si Gab actually 2 times siya dyan guys nagginanon kasi nga sa chest kasi umuurong siya guys. Sabi niya para siyang binabaril nito itong parang para siyang binabaril na malamig, sabi niya ganon. So, eto na yung result nakuha na ng asawa ko. So, nagmamadali ako, takbo na ako sa lakad lang naman pala. Naglakad na ako papunta sa center. Malapit lang yan sa amin. So, pagdating ko sa center, ayun medyo kabado ako niyan guys. Palabas pa lang ako ng gate ng street namin. At nagdala ako ng face mask kasi dito sa amin kailangan pa rin talaga ng face mask. Lalo na pag makikipag-usap ka sa mga tao. So, ayan. Ayan guys. Yan yung, ayan, ganyan lang siya kalapit sa amin yung center. Pero hindi ka basta-basta makakapunta kasi kailangan ng appointment if you need check up or anything na gusto mong gawin sa center. So, meron na siyang online appointment, guys. Ayan. So, ayan yung sasakyan ni Doc, guys. Talaga siya, paalis na siya. So, eto, nag-antay pa ako ng konti kasi may pinaprocess pa si Doc. And then, yung isang tauhan, sabi niya, ano po ang kailangan nila? Tinanong niya na ako. Kung sabi ko, ipapabasa ko to kay Doc. And naghahabol ako kasi paalas 5 na. Tapos, tinawag niya na si Doc. And then, si Doc guys, para siyang may ina-expect na sakit na makikita. Dahil sabi ko nga, wala naman si Gab sipon, wala din siyang ubo, pero nilalagnat siya. At bumabalik yung lagnat niya. So, pinakuha niya yung x-ray, urine test, tsaka yung CBC kasi may ina-expect siyang sakit. Tapos, pagkita niya dito guys, nabigla siya. Sabi niya, normal lahat. Sabi niya, for antibiotic lang to. So, ayun, binigyan niya ako ng 2 antibiotic. It's free. And then, 6 ml for every 8 hours. Bye! So, ngayon, nakatulog na si Gab guys ng maayos at magaling na siya. Thanks God.